Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo doon sa statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dinefend niya si Inday sa padadahimik, sa no comment sa issue ng West Philippine Sea? Magaling po talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos na corner ngayon si Inday. So, ang ginawa ng ating Pangulo, siya na yung nag-interpret. Sinabi niya, mga kababayan, I think niya, we are all in line. So ang ibig sabihin, approve ni Inday yung policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dumikit siya sa Amerika. Nakipag-alyado, mga kababayan, din sa sa Japan and other like-minded countries para suplahin ang mga pang-aabuso sa atin ng China dito sa West Philippine Sea. So, ang pananahimik ni Inday, ang ibig sabihin, approve niya ang ginagawa ng ating Pangulong BBM. BBM. O, di ba? O, di mapapaisip ngayon si Xi Jinping, ano ba ang ilagay ito si Inday? Atin ba talaga ito o kay BBM? Kasi ininterpret ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang no comment ni Inday sa issue ng West Philippine Sea, sang-ayon siya sa ginagawa ng ating Pangulo. Ayos pa? Tamaan niya, Mr. Maravillas. Kasi di ba, nanamanahimik si Inday para hindi ma-offend yung China. Kasi barkada ang turing sa China. Tulad ng kanyang tatay, kahit tuloy-tuloy ang pang-abuso, bullying, nanahimik lang, parang walang nangyayari. At sabi, nakipag-secret deal pa. So, makita ninyo dito, mga kababayan, kung gaano ka-brilliant yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dinefend pa niya. Dinefend niya si Inday sa kanyang pananahimik. Sabay sabi, I think niya, we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me. So nasa serious dilema ngayon. Si Inday, kung patuloy siyang mananahimik o magsasalita na, susundan niya ba ang posisyon ng kanyang tatay para hindi magduda si Xi Jinping na sumasang-ayon na siya sa policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos with America and Japan on our side, o mananahimik na lang siya. Pero duda si Xi Jinping. Kasi nga po, ininterpret siya ang ating Pangulong Bongbong Marcos na yung nagsalita. Ininterpret siya na ang silence niya ni Inday means yes to my policy. Nagets ninyo, mga kababayan, kung gaano kagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Tama ka niya, Mr. Maravillas, na corner si Inday. Hindi kasi po pwede na mamangka sa dalawang ilog. Di ba? Kailangan you take side. You either white or black. Ganun lang po. Ito po, mga kababayan, sakitan niya ng ulo ngayon ni Inday. Sabi dito sa balita po, yung senior mismo ng Presidential Communications Office po ito. Presidential Communications Office po. Sabi dyan po, President Ferdinand R. Marcos defended Vice President Sara Duterte on her supposed silence over the South China Sea issue, as he assured the Filipino people that they are on the same page in dealing with China and its agenda. So, malinaw po na ang basa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nananahimik niya si Inday kasi
approve niya ang aking ginagawa. Yung aking foreign policy, hindi tulad ng kanyang tatay na pro-China. So ang ibig niyang sabihin ng pananahimik ni Inday na pag tinanong siya sa issue ng West Philippines Sea, no comment, approve niya ang lahat na aking ginagawa. Yung pagpunta niya sa Amerika to meet with President Joe Biden and Japanese Prime Minister Kishida Fumio, na ang intensyon ng Amerika palayasin ang China dito sa pag-ari-ari, mga kababayan, sa West Philippine Sea, at siguruhin yung tinatawag na freedom of navigation and overflight and yung disengagement, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa China, at binaling niya yung kanyang atensyon sa Amerika, Japan at iba pang mga bansa in terms of investments, business. Kaya kita ninyo po, kausap palagi niya yung mga negosyante ng Japan at ng Amerika. Sila yung priority dito. Yung mga Chinese, tabi-tabi muna kayo. Yung dati lang, diretso kayo. Yung dati, okay lang naman yon. Pero sa ngayon, dahil sa ginagawa po ng China sa atin, sa West Philippine Sea, doon kami, i-award namin ang mga kontrata, mga negosyo sa mga Japanese businessmen at saka sa mga American businessmen. Kaya excited po yung mga negosyante sa Amerika. Kami yan papasok dyan sa railway, projects, kung ano-ano pang mga infrastructure sa energy. Kaya nga po yung nuclear energy natin, yung Amerika yung gagawa dito. Tulad noon yung sa tawag dito, Bataan Nuclear Power. So yun ang ibig sabihin. Ngayon, si Inday po, mag-iisip siya ngayon. Patuloy ba siyang mananahimik? Nang ibig sabihin, ayos siya sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ayaw sa China, sa Amerika tayo at sa Japan. Di ba? Magsisilos niyan si Xi Jinping pag hindi siya, hindi niya nilinaw ito. Pag hindi siya nagsalita po, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang totoo. Yun ang claim ng ating Pangulo Dinefend pa si Inday. Sabi rito, President Marcos made the remarks when asked during a media review in Washington, D.C. on the criticism being lobbed at Duterte for her silence on the China issue. Buti na lang niya, Mr. Maravillas, may taga-media na naisip magtanong ng ganon. Buti na lang po. So sabi rito, Marcos said, the Vice President Duterte is part, of the government, but it's not her role or position as Education Secretary to talk about China. Sinundan po, mga kababayan, kung ano yung sinabi ni Pulong. Sinundan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Agree siya. Galingan niya talaga ng ating Pangulo. Napakagaling po. Genius po siya. So sabi niya, so I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me. Magsasabi niya siya sa akin, hindi man niya siya nagsasabi, di approve sa kanya. Hindi man nagsasalita. Nagsasalita si Inday sa rally ng Marcos Rizal. Pro-Caves rally. Ewan ko ngayon kung matuloy yung baka hindi matuloy po, suspendido yung gobernador ng Davao del Norte. Yung maisog rally, tingnan natin mamaya kung may kaguluhan doon, may murahan na naman. Di ba? Kung pupunta si Inday doon. And wala naman siyang, ang pinag-uusapan nga namin, sabi niya,
basta ako, trabaho lang ako, ng trabaho. Sabi niyang ganun. That's a good policy. So, I don't think it is something that we need to be concerned with. Galing po ng mga sinabi ng ating Pangulong Bongbong. Corner si Inday. Yung pananahimik ni Inday pa, ang ibig sabihin, sabi ng ating Pangulo, approve niya lahat ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. President Marcos also dismissed speculations that the Philippines trilateral agreement with the United States and Japan will have an effect on China's economic influence in the Philippines. He said China will continue whatever investments it chooses to make in the Philippines. Alaman na niyang epekto. Diretso lang niya sila. O di ba? Pero ang ini-invite ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ni-engage niya mga American businessmen, investors at mga Japanese. Pero diretso lang niya. Di ba? Napakaganda ng strategy ng ating Pangulo. This trilateral agreement is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. How do I see it? How will it affect? I don't see that it will affect one way or the other. Ano kayo ngayon, mga taga Pinta Kingdom at saka mga DDS vloggers? Di ba, na-outshine si Malayo? Na-outshine si Maudigs sa galing ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tuloy-tuloy na mga kababayan ang ating paglakas ng defense. Ito nga, sige ng practice ng ating Navy. Philippine Navy, test new missile system. Ayan po, practice po yung Philippine Navy natin. The Philippine Navy has tested a new missile system off Maribeles, Bataan, further strengthening the country's maritime protection capabilities. Ibig sabihin, approve lahat ito ni Inday po. Itong mga nagaganap. Kasi hindi man siya magsalita Hindi man niya kinontra, wala siyang sinasabi, di approve. Sabi ng ating Pangulong Bongbong. According to the Navy, in a statement on Friday, the newly installed Spike non-line of sight endless missile system on one of its fast attack interdiction craft platforms was tested west of Luzon, a point in Maribeles, Bataan. Developed by Rafael Advanced Defense Systems, the Spike endless missile system is equipped with advanced electro-optical and infrared sensors and offers day and night operational capabilities, enhancing effectiveness in various combat scenarios. Dapat po tayong maganda kasi pagulo ng pagulo ang mundo. Yung Israel nga ngayon, inuulan po ng missile attacks. Hundreds of missiles ang pinalipad, pinaulan, and killer drones sa Israel po. Yan po, Iranian drones over central Israel right now. Grabe po, baga kababayan. Matindi. O di ba? Parang bagong taon po. New Year. Ang dami niyo. O, ingat-ingat lang po yung ating mga kababayan. Diyan po sa Israel. Ayan po. Matindi po. Ayan. Ito po ginagamit natin sa pag-test ng missiles. Israeli technology po siya. Itong Rafael Defense System. Yan po. Rafael Advanced Defense Systems Limited is an Israeli defense technology company. It was founded as Israel's national R&D defense laboratory for the development of weapons and military technology within the Israeli Ministry of Defense. So yan po yung ating pinapractice dito to maintain peace
in the Indo-Pacific region. Sabi dito sa balita ng Inquirer, this missile system is equipped with advanced electro-optical and infrared sensors and offers day and night operational capabilities, enhancing its effectiveness in various combat scenarios, sabi po ng Navy. This advanced missile system boasts an impressive range of up to 30 kilometers, enabling operators to engage targets with pinpoint accuracy from standoff distances. With the activity, the Navy validated the NLAW's missile system's precision strike capability as it accurately hit the target at least 20 kilometers away. So ito yung tuloy-tuloy na modernization ng ating armed forces para may credible defense po tayo dito sa West Philippine Sea. O ngayon, doon sa Israel, kasi pinapaulanan po ng missiles and killer drones ng Iran, ito yung mga latest development po para may update po kayo. Sabi rito, Biden says US help Israel down nearly all Iran drones, missiles. So, tinutulungan po ng Amerika yung Israel. America is a close ally and defender ng Israel po. Just like us. Sabi ni President Joe Biden, inulit niya na pag may nangyari niya dito sa West Philippine Sea, we will invoke the Mutual Defense Treaty. Pero sabi niya ni Maudix Mr. Maravillas, nagpapabula lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Ganon ang propaganda ni Xi Jinping po. So sabi rito, United States President Joe Biden said Saturday that U.S. forces helped take down nearly all the drones and missiles fired by Iran at Israel, adding that he had reaffirmed his ironclad support to Prime Minister Benjamin Netanyahu. Parehas pong policy, ironclad. Ito din yung inuulit-ulit ni Joe Biden dito po sa pag-uusap ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka kasama yung Japan. Ironclad niya siya. So, ang mensahe po is very, very strong. Kaya inuulit-ulit niya para malinaw po kay Xi Jinping. Madaling sabi, parang ganito, huwag ninyo anyang susubukan kami. 3 kami ngayon. Hindi lang Amerika. Amerika nga lang po. Anong laban ng China sa Amerika po? Sabihin pa natin na napakarami ng kanilang mga sundalo. And they have the largest navy in the world. Pero malayong malayo sila sa capability ng US Air Force. And China has only 450 warheads ng nuclear. Ang Amerika po, 5,500 nuclear warheads. Tunaw po ang China, mga kababayan. Hindi yan makakapurma. Kaya dinadaan nila mga kababayan sa bluff, intimidation, pananakot, propaganda. Nandyan pa yung Japan. Kasangga natin mga kababayan, lalo na. Kaya nanginginig na po ngayon ang China. Matapos na mangyari yung first trilateral meeting, trilateral summit na ginawa po doon sa Washington DC. Sabi na ni President Joe Biden sa yung 3 leader mismo, we act as one anya. So dito po, sabi ni Biden sa nangyayari ngayon sa Israel, Biden added in statement that he would convene his fellow leaders of the G7 group of wealthy nations ngayong araw na to coordinate a united diplomatic response to Iran's brazen attack. Iran and its proxies operating out of Yemen, Syria, and Iraq launched an unprecedented air attack against military facilities in Israel. I condemn these attacks in the strongest possible terms, sabi po ni Biden. He said he had ordered U.S. military aircraft and ballistic missile defense destroyers to the Middle East in recent days as the likely Iranian threat to the key U.S. ally became clear. Thanks to this deployment and the extraordinary skill of our service members, we helped Israel take down nearly all of the incoming drones and missiles.
Biden added that he had spoken to Netanyahu to reaffirm America's ironclad commitment to Israel security. Kung may ironclad commitment sa Israel, mga kababayan na ating kapatid, ganon din mga commitment ni Joe Biden sa atin dito sa Pilipinas. So makikita ninyo ang alliance po, yung Amerika, tayo, parehas, Israel. Yung China naman, kaalyado nila, yung Russia. Kasi po, pare-parehas din yung kanilang ideology. Tayo naman po, parehas din, democracy tayo. Sila, authoritarian na government. So sabi ni Biden, I told him that Israel demonstrated a remarkable capacity to defend against and defeat even unprecedented attacks, sending a clear message to its foes that they cannot effectively threaten the security of Israel. Nakita ninyo mga kababayan? Meanwhile, ito naman yung dalawa. Sabi rito po, Duterte, China deal, violated Philippine Constitution, arbitral award. Sabi po ng isang expert. Lahat violations po yung ginagawa nila. Walang kinikilalang batas. So sabi po ni Dr. Jeffrey Ordaniel, Associate Professor of International Security Studies sa Tokyo International University and Director for Maritime Security, Pacific Forum International, I think that agreement, kung totoo man na mayroong agreement pero hindi written, that is a violation of the Philippine Constitution, a violation of the United Nations Convention on the Law of the Sea, and a violation of the 2016 Arbitral Award. Ordaniel said that Ayungin is located within the country's 200 nautical miles exclusive economic zone, which means the Philippines has exclusive rights to exploit and explore its resources, and also has the exclusive right to build artificial structure there. Hindi pwede po na pagbawalan tayo ng China. Diba? Pumayag po si Mao Diggs, handshake deal daw. Nakipag-deal kasi sinindak po ni tinakot ni Xi Jinping, will be in trouble niya. Baga niya. Apektado niya yung ating pagiging magkaibigan. May ganon mga kababayan na kaibigan. Yung kaibigan, binabatok-batokan, ayos lang kay Mao Diggs na batok-batokan. So kung mag-decide man ang Pilipinas na we reinforce that vessel and maybe build a structure on top of it, that's within our rights under international law. President Ferdinand Marcos Jr. earlier said that he was horrified at the idea of a secret agreement on the West Philippine Sea that compromised the territory, sovereignty, and sovereign rights of Filipinos. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong kay Mao Diggs, magpaliwanag ka niya. Ano itong pinasok mong kompromiso with China? Ano ang laman niya? Bakit mo ginawa? Ngayon, sabi ni Carpio, pwedeng kasuhan po si Mao Diggs. Yan po sabi ni dating Senior Associate Justice Carpio. Rody can be charged with graft dahil sa kanyang gentleman's agreement with China that barred the Philippines from sending repair materials for BRP Sierra Madre. Duterte agreed not to bring construction materials, but we have exclusive rights to put up a structure in Ayungin Zone. He crippled our exclusive right, sabi po ng dating justice. He said even if the deal was only verbal, it was still unconstitutional, as the state is obligated to protect marine wealth within the country's exclusive economic zone. Under the anti-graft law, anyone who causes damage through manifest partiality may be held liable, sabi po ni Carpio. Kaya patong-patong na kaso po yung kakaharapin ni Mao Diggs. At ipapatawag din siya ng Senado, pati ng Congress, dahil sa panguhuda sa
sa ating bansa po. Yan ba? Nagpasindak po kay Xi Jinping. Ayan o. Duterte-China deal violated Philippine Constitution Arbitral Award. Tapos magwawala na naman yung mga mga supporters niya. Kung ano-ano yung iaakusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyang gumawa ng mga problema nila, mga kababayan. Sila man lang. Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.